mag-aayos tayo ng ating mga tanim sa kanilang mga pwesto. Iayos natin ang ating mga tanim sa kanilang mga uri. Pagsamasamahin natin ang mga talong, mga kamatis, kamote, sitaw, ampalaya, luya, sili, pechay, bawang, red onions, spring onions, at mga punla. Nilagay natin dito sa bandang gilid ang mga talong. Bali, isang linya sila. May 6 na puno ang ating mga talong. Maliit lang kasi ang espasyo kaya hati-hati itong mga halaman natin. Itong mga kamatis ay marami. Pinakamarami sa bilang ng lahat ng ating mga tanim na gulay. Ilan sa mga punong kamatis ay namumulaklak na. Tulad itong 2 puno na to. Umusbong na mga bulaklak nila. Ayan oh, di ba? Makikita natin dito ang mga naisama ba na mga punong kamote sa mga kamatis. Malakit nakasanga na itong kamote na to oh. Yung iba ay halos bagong tanim pero nagsisimula na silang magdahon. Mga punla nating pechay oh. Eto mayroon din pala tayong kangkong. Hindi natin nabanggit ang mga ito kanina. Malalaki na rin sila. May bulaklak na itong mga pechay. Dito na itong mga palaya natin. Gumagapang na itong mga to oh. Maging itong kangkong vine naman ito eh. Dito na lang to. Mas maganda kasing tingnan ng mga halaman natin o tanim natin na nasa sa isang lugar lang silang magkakauri. Hilirang magkakagrupo ang mga talong, sili, kamatis, spring onions, red onions, garlic, at iba pa. Dahil nga sa makipot ang lugar taniman ay iilang bilang lamang piraso sa bawat tanim ang bali maitatanim. Hating kapatid, ika nga. At least kahit papano, kumpletong uri ng gulay tanim natin, di ba? Kulang na lang pang sahog. Ang kagandahan nito, hindi na natin kailangan pa na bibili ng gulay. Nasa bakuran na, mamitas na lang, di ba? Ayos.